Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Bataan pero kasabay niyan lumalabas na mga pinsalang iniwan nito. Magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Mariveles. Mon, kumusta naman ang sitwasyon dyan? Tama ka dyan, Cheryl. Nandito kami ngayon sa bayan ng Mariveles naman sa Bataan kung saan dito yung mismong itong Roman Superhighway talagang inabot din ng baha kahapon dahil sa walang patid na pag-ulan. Pero sa mga oras na ito, nag-subside na yung tubig, mga basura na lamang ang naiwan dito. Binuksan na rin yung ilang mga drainage dito sa area para mas mabilis talaga yung paghupa ng baha. Yan ay lalot magmula kahapon or kagabi hanggang kanina umaga, talagang pamisa-misa na lamang yung mahihinang ambon. Actually ngayon, maaraw na or talagang umaaliwalas na kahit papano makalipas yung more than 2 weeks na talagang walang patid na pag-ulan dito sa lugar. Pero kasabay nga ng paghupa ng baha, kanina binisita namin yung bayan pa rin ng Hermosa. Doon nakapunta kami sa mismong Barangay Pulo, yung looban na, nakita na namin doon. Lumabas na o lumitaw na yung mismong kalsada, kaya nadadaanan na ito kahit papano ng mga residente. At talagang nakakalungkot lang dito yung damage pagdating sa agriculture dahil halos lahat ng mga palayan at taniman ng gulay na lubog sa tubig, ang mga palay na nabulok na matapos mababad sa mahigit 2 linggo na baha dito. Nakausap namin si Tatay Alvin De Leon, isa siyang magsasaka, nasa 2 hektarya ang kanyang palayan at lahat yon talagang napunta lamang sa wala. Ang nangyari do kasi last week gumanda do kahit paano ng 2 to 3 days yung panahon, kaya nagtanim siya ulit after nung sunod-sunod na pag-ulan. Ang problema, on the second time, ito na naman, kaya talagang lugmok na lugmok si Tatay Alvin nang amin siyang nakita. Sakay pa nga siya ng traktora para talagang araruhin na daw niya ulit talaga yung lupa, oras na bumaba na yung tubig sa kanyang mga taniman. Isa lamang si Tatay Alvin sa mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda na apektado dito sa mga nagdaang pag-ulan dulot ng habagat. Cheryl. Marami ring taniman nga dyan. Gaano kalaki yung naging pinsala sa mga ito? Oo, tama Cheryl, no? Talagang itong Bataan, isa sa mga pangunahing hanap buhay dito pagtatanim ng palay in the first place, no? Aabot sa initial na tala ng Bataan PDRRMO nasa halos 50 million pesos na ang initial na estimate pagdating sa damage cost in terms of agriculture. Katumbas yan ng mahigit 1.6 na hektaryang mga lupain na talagang nabalot ng tubig o nabaha at di na mga pakinabangan ng mga tanim dito matapos ngang malubog sa baha. At katumbas yan nasa 3,000 na mga magsasaka, mangingisda ang affected sa sektor ng agrikultura. Cheryl. May mga residente pa bang nananatili sa evacuation centers o nakabalik na sila lahat sa kanilang mga tahanan? Wala, hindi pa rin lahat, Cheryl. May mga areas pa rin talaga gaya ng Dinalupihan, Hermosa, na talaga, particularly Hermosa, na may tubig pa rin talaga. Abot pa rin hanggang tuhod daw yung tubig in some parts of Barangay Almacen. Pero humuhupa naman yung baha at saka yung mga residente na nagsilikas, talagang, some are trying to go back to their houses sa mga nagsilikas. A total of 4,000 families ang nagpunta sa evacuation center habang another 4,000 families naman or individuals rather ang nasa mga nakitira sa kanilang mga kaanak. So a total of 8,000 itong binabanggit natin talaga na mga umalis muna sa kanilang tahanan dahil sa mataas na baha. Cheryl. Sunod na plano ng lokal na pamahalaan, lalo't nagbabadya pa rin, manalasa ang habagat. Parang nagpapahinga lang daw ng nag-break lang ng 2 to 3 days. And then Sunday, magre-resume na naman, magre-reactivate na naman. Yan. Correct. Yan ang pinangangambahan, Cheryl, ng mga residente rito kasi baka daw maulit na naman yung nangyari nga last week, no, na talagang nagpahinga daw, 2 to 3 days din. Ganun yung sinasabi din nila. Tapos biglang eto na naman, bumuhos na naman ang ulan. So, ang sinasabi ng provincial government ngayon ng Bataan,
the governor himself, Governor Joet Garcia, is now recommending na isailalim sa state of calamity itong buong probinsya matapos nga umabot na daw sa 500,000 plus individuals ang apektado. Hindi lamang mga magsasaka, mga isda, kundi yung mga nagtatrabaho. Hindi nakapasok dahil nga sa sunod-sunod na mga pag-ulan at matinding bahang naranasan. So within the day, nakatakdang ideklara na ng Sangguniang Panlalawigan itong ang state of calamity sa probinsya para magamit kahit papano yung 30% quick response fund ng mga LGU at makadagdag tulong sa mga residenteng apektado pa rin at posibleng maapektuhan pa ng mga pag-ulang mararanasan dito sa probinsya. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.